Hi mga bebe ko! Welcome back to my YouTube channel. Ang isi-share ko ngayon sa inyo ay kung papaano ba magluto ng masarap at crispy na calamares. So ito ang isa to sa ating paborito, 'di ba? Na mga street food, paborito natin to. Sausaw sa maangha-anghang na suka. Nako, talaga naman. Saka madalas rin to nating orderin sa mga restaurant. Hindi nawawala yung calamares na yan. Then, syempre, sa mga nagiinom dyan, pagpupunta sa mga beer house ba yan? Yun yung madalas tong partner, diba, sa mga bakit na ganyan, yung mga inumin na yan. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo kung paano gawing crispy outside, then tender inside yung ating masarap na calamares. So, ito nga yung ating mga kakailanganin para makagawa ng masarap na calamares. Ang ating sangkap na kakailanganin lang para makagawa ng masarap na calamares ay kailangan natin ng, as you can see, medyo marami Pero itong part na to, itong sibuyas natin, asukal, then lamas lang natin. Make sure na halong-halo yung ating asin dito sa ating squid. So, ang squid pala natin is 1/2 kilo lang siya. And then, ang nilagay kong asin ay 1/2 teaspoon. So, konti lang. Pag nahalo na natin, ilagay na rin natin yung ating paminta. 2 sachet na paminta yan. Halo rin na natin. So, na-mix na natin yung ating paminta at ating asin. So, ang unang gagawin natin, ilalagay natin yung ating calamares sa harina.
habang ginagawa natin to, nagpainit na rin tayo sa kawali ng mantika. Kasi sayang yung minutong ating gugugulin mamaya sa pag-aantay para uminit yung ating mantika. Halo na natin, Then, ididip natin siya sa ating beaten egg. Kamayin na natin. Then, lagay natin siya sa breadcrumbs. So, maglagay na tayo dun. Magprito na tayo. Ayan. Nagpainit na ako ng mantika. So, magdip lang tayo ng stick. Pag marami ng bula, mainit na siya. So, ayan, bumubula-bula na. So, pwede na tayong maglagay. Lagyan nyo ng mayo. Ay, naku. Ang bebe. Ganda, diba? Bebe, ang procedure ay paulit-ulit lang ha. Pagka sausaw natin sa arena ng ating puset, ididip naman natin dun sa itlog, then saka natin isasawsaw sa breadcrumbs. Ito na, nakapagprito na tayo. Sarap niyan, be. Crunchy-crunchy. So ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng sausawan na suka, yung masarap na suka. So ito, meron tayo ditong puting sibuyas, pero pwede rin kayong gumamit ng pula. And then yung ating suka na 200 ml. Kalahatiin lang natin.
Then, lagay natin yung ating tubig. Kaya natin nilagyan ng tubig is para ma-neutralize yung asim. Kasi napaka-asim pag purong suka yung gagamitin natin. So, hinahaluan ko ng tubig para madali rin pati na timplahan siya. Madali nating timplahin kung ano yung swak sa panlasa natin. Then, ilagay na rin natin yung ating 1 tablespoon na asukal. 1 teaspoon na asin. If ever na kulang sa asin, kulang yung lasahan nyo na lang ha. Tapos kayo na bahala mag-adjust kung gaano karaming asin ang ilalagay nyo. Then kung mapapansin nyo, meron tayong bawang. So lalagyan natin siya ng dinikdik na bawang. Iba kasi yung sarap na hatid ng bawang. Talagang sa sausawan, lalo na sa suka. Ang sarap niya. Ang sarap lagyan ng bawang ang mga sausawan na suka. Sarap na. Sarap na be. Then, syempre yung ating sili. So, ganun lang kadali, bebe, ang paggawa ng suka. Ang sarap na niya, promise. Tamang-tama na yung asim niya, yung tamis niya, then yung alat niya. Tapos, may kakaibang aroma yung hatid nung ating dinikdik na bawang. Sa mga high blood dyan, okay na okay pag nilagyan nyo ng bawang ang inyong sausawan. Calamares with special suka. Talagang napaparami tayo ng kain. Sarap na yung tinda mo, then yung sinabayan pa ng masarap na suka ay tandem na tandem. Mapaparami ng bili si customer, saka i-introduce pa niya yung paninda mo sa ibang tao. Dadami yung customer mo. So, yun lang mga bebe ko. Sana nag-enjoy kayo sa shinare ko sa inyo. Thank you sa panonood nyo, sa walang sawang panonood nyo. Bye-bye!